Nais ko pong isipin nyo yung mga tao sa buhay nyo na marahil until this time ay hindi pa po kayo nag-uusap or kung hindi man, baka hindi nyo pa siya napapatawad sa inyong buhay. Kapagkat ang mensahe po natin ngayon ay may kinalaman po sa tinatawag na pagpapatawad at paglimot. Amen po ba? Marami po sa ating sakit ay bunga po ng pagtatanim ng galit sa ating puso. No? Ito po ay pinatunayan na rin ng medisina at ng siyensya. And even the book of Proverbs says na yung pong pusong masaya ay parang medisina. Amen ba? A merry heart doeth like a medicine, and you certainly cannot be merry or joyful kung tayo po ay merong itinatanim na galit sa ating puso. Now, yung phrase po na forgive and forget, no? Yun daw kataga na magpatawad at lumimot ay hindi natin makikita sa Bible, the exact phrase. But the principle is there. No? Yung prinsipyo po ng pagpapatawad at paglimot ay naririto, pero yung exact phrase na tayo magpatawad at tayo ay lumimot, wala no? Ang Biblia po ay napakayaman sa paalaala tungkol sa bagay na ito. Kung bubuksan po natin in Matthew chapter number 6, verse number 14. No? Yan, sa Matthew chapter 6, verse number 14, ganito mo ang sinasabi sa banal na kasulatan. For if ye forgive men their trespasses, yan. Kung patawarin daw po natin ang tao sa kanyang pagkakasala, ang ating Ama din naman daw ay patatawarin tayo. Your heavenly Father will also forgive you. Now, minsan hindi natin kailangan lumayo, no? Hindi pag sinabi natin nagalit tayo sa isang tao, ito po ay hindi sa mga kaibigan lamang o sa mga kakilala lamang o sa mga kapitbahay lamang. Ito po ay maaari din sa kamag-anak o immediate family, di ba? Maaari din pong sa magulang, maaari din pong sa anak. Kaya talagang dapat po natin itong seryosohin na tanggapin at gawin sa ating mga buhay. And believe me, we are all already guilty of this, di ba? Ang halos lahat po sa atin, mga minamahal, either one way or another, tayo po ay naging guilty na of keeping this very sin in our hearts, of not forgiving others. Na hindi natin pinatatawad ang isang tao o maraming tao sa ating buhay. In Ephesians chapter 4, verse number 32, ano sabi dito? And be ye kind one to another. Paano natin ito gagawin kung meron tayong galit? Amen? Tender-hearted, forgiving one another, even as Yahweh, for Christ's sake, hath forgiven you. Paano natin gagawin na hindi magpatawad? Paano tayo lalagay o lulugar sa kalagayang ayaw nating magpatawad? Eh di para sinabi natin, Diyos ko, wag mo na rin akong patawarin. Amen ba? Amen po. Kasi ano sabi? Kung paano daw tayong pinatawad ni Yahweh sa ating mga kasalanan, at marami po yan. The reason why we are so unburdened, na wala po tayong dalahing mabigat, ay sapagkat alam natin na nung tayo po'y lumapit kay Yahweh for forgiveness, hindi ho siya nag-atubili na tayo pinatawad. Hindi na po binalikan ni Yahweh yung tindi ng kasalanan natin. No? But the thing is, nung lumapit tayo sa Kanya, wholeheartedly, with an open arms, tinanggap niya tayo. Amen po ba? At tayo po, kung i-apply natin yung prinsipyo ng pagpapatawad ni Yahweh sa atin, sa ibang tao. No? Now, of course, mahirap patawarin kung hindi lumalapit. Diba? Paano naman natin ito gagawin kung ayaw nilang lumapit?
But pwede rin po, ibig sabihin, umpisahan natin sa sarili natin para kung dumating yung milagro na lapit sila, ready na tayo. Amen ba? Ready na tayo. No? Kasi kapag, ito naranasan ko rin nilapitan ako minsan ng taong nakagalit ko, hindi ako ready, hindi ko tinanggap Oo, tinabig ko pa nga yung kamay niya Ulang na lang, suntukin ko pa Di ba? Kasi talagang dala ng galit Di ba? Meron kasi tayong human nature. Pag yung human nature ang ating pinairal, yung ating sarili, hindi talaga magiging maganda ang outcome. And that is why we need to be obedient to the Word of God. Dapat tayong maging masunurin sa salita ng Diyos sapagkat hindi ganon ang sinasabi ng salita ng Diyos. We have to admit readily na talagang naging matigas lang ang puso natin at ang ating decision kung bakit hindi natin nagawa at ginawa ang tama. Amen po ba? Pero talagang laging tama kung tayo po ay magpapakumbaba, laging tama kung tayo po ay tatanggap ng kamalian, hindi lamang ng ating kamalian, kundi maging yung kamalian ng iba na ginawa sa atin. At maging malawak po tayo sapagkat tandaan natin, a Christian who is not willing to forgive others will find his fellowship with Yahweh always hindered. Lagi hong may harang. Hindi ho magiging malaya, mga minamahal, ang ating fellowship with the Father. Sabi po sa Matthew chapter 6, verse 15, and some of us are wondering why our prayers sometimes are not being answered by the Lord. Marami po tayong idinadasal minsan parang walang sagot. Siguro ito isang dahilan, di ba? Meron tayong dapat na isettle sa heart natin concerning our relationship with other people. Matthew 6:15 says, but if ye forgive not men their trespasses, kung hindi raw po natin patawarin ang tao sa kanilang mga kasalanan sa atin, neither will your Father forgive your trespasses. Kasi yung condition, medyo mabigat talaga. Kaya hindi ka pwedeng magdasal, humingi ng tawad sa Panginoon, kung ikaw mismo o ako, ayaw ng patawad. Amen po ba? Dapat ma-realize natin ito, mga minamahal. Para mas magkaroon po ng free flow, ng laya, ng answer po sa ating mga panalangin, na isipin natin, sino ba yung mga taong dapat natin talagang patawarin na sa buhay natin? Sabi nga, minsan niya, hinahamon ako ng asawa ko, sabi niya, so persahin mo kaya, bigla mo na ng punta. Sabi ko, I need more guts to do that. I need the Holy Spirit para magawa ko yan. Pero, why not, di ba? Baka minsan, ikaw mismo, pwede mong gawin na ikaw na yung gagawa ng dahilan para magkasundo kayo. Now, tandaan po natin, ito po yung mga paalaala ng Word of God. In Hebrews 12, verses 14 to 15. Look at this. Ang sabi po, Hebrews 12, 14 to 15. Ayan, sabi po, Hebrews 12, 14 to 15. Follow peace with all men. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see Yahweh. Yung kapayapaan at kabanalan ay pinagtambal po sa talatang ito. Diba? So you cannot really be holy unless you have the peace of God within you. The peace of God within us. Verse 15, looking diligently, lest any man fail of the grace of Yahweh, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Kapag yung bigat po ng kasalanan ng hindi pagpapatawad ay inalagaan natin, that anger will somehow turn into much deeper anger na ang tawag po ay bitterness. Mas malalim po sa galit. Kaya di ba, maski nga po sa relasyon pag-asawa, ang sabi po ng Panginoon, hanggang maaari, huwag nang abutin pa ng kinabukasan yung galit, magkasundo na.
Amen po ba? Amen po ba? Nahirap din gawin minsan, napapalikos natin ng ibang araw, di tayo nagsasalita, di tayo nagkakasundo, di tayo nag-uusap. But if we will just follow what the Scripture say, yan po ang sinasabi. Dito sa 2 John 1:8, sabi dito ni John, look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Marami tayong magagandang ginagawa para sa Panginoon. Sometimes, unnoticeably, sabi natin, ba't parang hindi naman ako nagaganting padaan? Kasi nga, di ba, pag meron po tayong hindi iniaayos before God, before Yahweh, and certainly, this is one of the things na na-overlook ng maraming Kristiyano. No? Sabi ko po sa inyo, as we begin this message, isipin na ninyo ngayon, sino pa ba yung mga taong dapat na tumanggap ng kapatawaran ninyo sa inyong buhay. Para yung bigat, kumana, at wala ka nang dalhin pa. No? Kasi, yung ikaw ang magpatawad, kontrolado mo yan. Amen ba? It's up to your control kung mapapatawad mo yung tao. Pero yung ikaw yung patatawarin, ibang usapan yun. Diba? And certainly, pareho yan, both ways. Kung ikaw magpapatawad, darating din yung panahon, ikaw din mangangailangan ng kapatawaran ng iba. Sapagkat hindi ka naman perfect, hindi naman ako perfect para hindi tayo magkamali sa iba. Tama po ba? Amen po ba? Tayo man din ho, magkakamali, tayo man din ho, ay mangangailangan din ng kapatawaran ng iba somehow. Forgiveness is a decision of the will. Since Yahweh commands us to forgive, we must make a conscious choice to obey Yahweh and must be ready to forgive. Now, the offender may not desire forgiveness. Hindi ho lahat ng nakagagawa ng mali sa atin ay gusto ng forgiveness. Tandaan din natin yan. Lalo pa nga kung hindi naman nila inaamin at kinikilalang sila ay mali. No? Pero kahit po ganon, hindi ho ito dapat na maging dahilan upang ikaw at ako ay mag-extend pa rin ng forgiveness. Meaning to say, kung may kilala kang tao o naaalala mo pa yung tao na may ginawang mali sa'yo, nagalit ka, o maaaring to this point, galit ka pa din, then hingin mo na ang biyaya ng Panginoon para makapagpatawad ka sa Kanya, even before lapitan ka niya. Amen po ba? Para kung mangyaring milagro na lalapit siya sa'yo, ready ka na. Matthew 5:44 says, but I say unto you, alam niyo, itong mga salitang ito ng Panginoon talagang mabibigat eh. At hindi ho ito pangkaraniwan sa ordinaryong tao. Kasi, ang sabi niya rito, love your enemies. O di ba sa pangkaraniwan tao, at tumamahalin yung kaaway mo, eh di gagawin mo nga ng mali yan. Gagawin mo ng masama yan. Di ba? Kaya nga tayo may mga digmaan dahil sa ganyan, hindi marunong pagmahal sa kaaway. Pero dito sa Panginoon, mabigat ito. Ang sabi niya, mahalin mo yung kaaway, bless them that curse you. Pagpalain mo pa daw. Yung nagmumura sa'yo. Bihira yan, di ba? Kadalasan, nagiging dahilan ng patayan yan dahil minura ka. Sa ating pong batas, mabigat na kasalanan na murahin mo yung tao. O, di ba? May batas po dyan. May kaso po dyan sa pagmumura. Yung nakipagsagutan ka, nakipagsalitaan ka, maaaring hindi pa kaso yun. Pero yung murahin mo yung isang tao, especially publicly, may ibang nakarinig, may witness, may kaso po doon. Okay? Now, do good to them that hate you. Pray for them, which despitefully use you and persecute you. Oh, hindi ho madadaling gawin yan. Amen? Mahihirap mong gawin yan. Pero mo, sabi ng Panginoon, gawan mo ng mabuti yung namumuhi sa'yo.
Paano kaya yun? Now, obviously, mahirap itong gawin ng harapan. Pero ng talikuran, pwede. Pwede ka naman makagawa ng mabuti sa kaaway mo na hindi niya alam. Diba? At kung malaman niya, edi amen, baka magbago ang isip niya at mahalin ka niya muli. Pero dito, sabi po ng Panginoon, kung tayo po'y susunod, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them, which despitefully use you and persecute you. Kadalasan, ang pinagdarasan lamang natin mga tao, yung merong ginawa ng mabuti sa atin. Diba? O yung may gagawin pa ng mabuti sa atin. Pero how about the people na ginawan tayo ng mali? Na merong ginawa sa atin in the past na hindi natin gusto. Naipanalangin na ba natin sila? Baka hindi pa. Amen po. Amen. Sana yung katahimikan natin na yan ay dahil meron tayong iniisip na tao ngayon na patatawarin natin. Amen ba? Na ready tayong makipagkasundo sa kanila. Nakakalimutan natin lahat. Alam niyo, nakakalungkot. Lalong-lalo pa nga kung itong hatred na ito at hindi pagpapatawad na ito ay nangyayari within the family members. May mga magkakapatid po na hindi nag-uusap for years. Diba? Hindi nagbabatian. Kahit nakikita ng Pasko sa bahay, kahit nagkakaroon ng reunion, kahit nakikita doon sa sementeryo, sa kanilang mga magulang, kapag November 1, pagdating ng isa, alis na isa, bakit? Ayaw nila mag-usap. Pride is number one reason. Yung pride na tayong lahat ay kahit papano meron. Diba? Aminin man natin hindi, lahat po tayo may ganyan. Pero dapat yung pride na yan ay under control natin. So mahalin daw natin yung namumuhi sa atin. Are you guilty of this? I am. Amen. O ako guilty nga, hindi kayo rin. Lahat tayo guilty of this. Lahat tayo somehow, sa buhay natin, meron na tayong mga naging kaaway. Yung iba, may valid reason bakit tayo napaaway sa kanila. Yung iba naman, walang kadahi-dahilan, nagkaaway. Meron ding mga nagiging damay lamang sa away. No? Merong pagkakampi-kampihan na nangyayari within brothers and sisters. Merong magkakapatid na hindi naman si Juan at si Pedro yung diretsong magkaaway, pero nasama na si Jose. Bakit? Kinampihan niya yung isa. Kumampi. O diba? So kaya itong mga bagay na ito, isipin natin. And you know what? Ideally, the offender, yung nagkasala, will seek reconciliation. But if not, the one wrong can still make the decision to forgive. Kahit nga po hindi na tayo lapitan pa ng taong nang away sa atin o napaaway natin o tayo nakipag-away, isipin natin kasi, ba't ba tayo naging magkaaway? Ano ba yung kasalanan? Now, if you're ready to forgive, hindi na natin babalikan ng details. That's for sure. Amen ba? Hindi na natin babalikan ng detalye. Kasi pag babalikan natin ng details, kung sasabihin natin, o sige, magkasundo na tayo pero kasi hindi kasalanan mo sa akin. Mukhang mahirap po mangyari yun. Mukhang mas madalas po para magkasundo, maglilimutan lang talaga dun sa mga detalye. Pero meron ang klase ng kasalanan na hindi natin basta-basta mapapatawad. Pupunta po tayo dyan, no? It is impossible to truly forgive sins that have been committed against us. Naniniwala po ba kayo dito? Hindi naman talaga madaling limutin. Hindi naman yung mind natin ay madaling diktaan na parang computer, dinilit mo na, wala na. In fact, sa computer, I believe, pag may dinilit ka, meron pang reserve trash bin na pwede mo pang i-recover yung dinilit mo. Di ba? Ganyan sa computer Tayo po ganun din minsan. We cannot just selectively delete every events from our memory. Hindi nga natin kaya yan kagad matanggal basta-basta. However, the Bible states that Yahweh does not remember our wickedness.
doon na naman po tayo talo. No? Paano hindi natin susubukan na i-delete o alisin sa memory natin yung mga past mistakes? Gayong natutunan natin na ang ating Diyos na si Yahweh, hindi lamang nagpapatawad, kundi lumilimot pa. Ito na po yung prinsipyo ng forgive and forget. In Hebrews chapter number 8 verse 12. Ano po ang sabi ni Yahweh? Ang sabi po ng Panginoon, Hebrews 8:12, for I will be merciful to their unrighteousness. Magiging maawain daw po siya sa ating mga kabaluktutan, sa ating mga hindi pagtutuwid ng ating mga buhay, at ating mga kasalanan, at ang ating mga pagkakamali. Ano sabi niya? When I remember. So, posible po pala, dahil sa prinsipyong yan, na tayo po ay magpatawad at lumimot. Amen po ba? Opo. Magiging matabis po. Now, meron din pong mga pagkakataon sa buhay natin na kahit pinatawad mo na yung tao, ayaw mo na siyang makasama muli. And that is understandable po. No? Ayaw mo na siyang makasama muli, ayaw mo nang ibalik yung dati, posible naman yon. Hindi na natin maipipilit kasi maaaring nawala na kasi yung tiwala, di ba? So, pero ang importante po, nakipagkasundo ka na, ayos na kayo, pwedeng hanggang doon na lang yon. Na hindi na ninyo maibalik pa yung dati, pero pwede rin po sa iba, mababalik yung dati. Pwede rin, meron din pong gano'n. Lalo na po sa mga magkakapatid at sa ating kapamilya, kapuso. Okay? Yahweh still is all-knowing. One of the attributes of God, that Yahweh is all-knowing. Alam niya ang lahat. Hindi po siya malilimutin, pero kaya niyang lumimot ng sadya. Sabi doon sa Hebrews 8:12. Because Yahweh remembers that we have sinned and fall short of the glory of Yahweh. In Romans 3:23, ang sabi po, for all have sinned and come short of the glory of Yahweh. Now ito ho, alam ito ng Diyos, hindi po ito nakakalimutan na tayo po lahat ay makasalanan. Romans 8:1, ano sabi? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Yeshua, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ano ibig sabihin ng condemnation? Pag sinabi you are not condemned, ibig sabihin, hindi ka na sinisisi, hindi na binabalik-balikan pa. Kaya pag nagpatawad po tayo, lalo po sa mga magkakarelasyon, no, huwag na po natin ibabalik yung dating pagkakamali. Dapat clean slate. Amen? Lalo sa mga mag-asawa, dapat clean slate. Para hindi po mauungkat, mabobrought up yung mga dati na. Napatawad na yun eh. No? So in that sense po, itong ating Diyos na si Yahweh, according to Romans 8:12, not only forgive us, but He also forgive. Forgive and forget. Now, by meaning of na tayo po ay lilimot, no? If by forgive and forget, one means I choose to forgive the offender for the sake of Christ and move on with my life, then this is a wise and godly course of action. Kung kaya daw po tayo, kung bakit natin kinaya, kung bakit natin kakayanin, at makakayang magpatawad at lumimot, hindi dahil sa ikaw, o dahil sa kanino pa man, kundi magagawa mo ito alang-alang kay Yahweh, dahil iniutos niya. Amen po ba? Yun lamang po ang tanging mabigat na dahilan kung bakit kahit ayaw sana natin, ay gugustuhin na rin natin at gagawin na rin natin alang-alang sa Diyos. And as much as possible,
we should forget what is behind and strive toward what is ahead. Sa Philippians chapter 3, verse 13 po, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, na nililimot po yung nakaraan at nag-move on po doon sa mangyayari, sa future, ano? Sabi niya, brethren, I count not myself to have apprehended. Sabi niya, but this one thing I do, itong ginagawa ko. Ano raw yun? Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Ito mahalaga rin sa mga magulang. Apply to our children. Mga magulang na may mga anak na nagkamali sa kanila, pinatawad nyo, pag pinatawad nyo, limutin din ninyo yung mga past mistakes nila. Huwag na natin ibinabalik-balik pa para makamove on sila sa buhay nila. Amen? Kasi kung ibabalik-balik natin, paano sila mag-move on? Tandaan po ninyo, lahat po nang nangyari sa buhay natin, may lesson learned na dapat ating natutunan. At meron pong mensahe si Yahweh. Yung nangyari kay Joseph sa Genesis, di ba? Marami pong maling ginawa sa kanya mga kapatid niya. Napagkaisahan po siya. Ipinagbili po siya sa slavery. Nang dahil dyan, naghirap siya, nakulong siya. Pero look what happened to Joseph. He was promoted by God to become the next ruler in Egypt, second to Pharaoh. Tandaan nyo, siya naging administrator ng buong Egypto. Nung panahon na yun. Nung panahon na yun, ang Egypt, world power. Nung time nila, makapangyarihan po ang Egypto. Parang ngayon parang sa atin, ang bakit nakonsider natin world power? America? O Russia? Whatever? Ganun. Ibig sabihin, meron siyang impluensya sa buong mundo. Si Joseph nagkaroon ng ganyang posisyon. Nag-dwell ba siya doon sa galit? Hindi. Ano mababasa natin? Kinupkup niya yung mga kapatid niya pabalik. Amen? Kasama ang kanyang ama, si Jacob. Kinuha niya. Inalagaan niya. Inaruga niya. Pinakitaan niya ng pagmamahal, pag-aalaga, pagmamalasakit. Being the next ruler of Egypt, pwede niya pinakulong din yung mga kapatid niya. Amen ba? Pwede yung sinabi, magantihan niya itong mga to. Matikman man lang nila yung paghihirap na nahirapan ako sa loob ng kulungan. Ipinagbili sa mga pagkaalipin, naging alipin si Joseph into slavery. Pero ang ginawa niya, sinuklian niya ng pagmamahal, sinuklian niya ng maganda, dinamitan niya, pinakain niya, inausing niya, inaruga niya. Ano to? Kasi ginawa ba niya yun dahil si Joseph siya? No. Ginawa niya yun dahil sa Diyos. Amen. Dahil kay Yahweh. Marami po sa atin ganyan. Yung mga hindi natin nagagawa before, pero ngayon nagagawa natin. Bakit? Dahil sa Diyos. Diba? Dahil sa Diyos. Yun ang maganda eh. May nagbabago sa atin. At meron tayong nagagawang tama at mabuti dahil yun ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Now, kung yung pagpapatawad po at paglimot ay nangangahulugan that I will act as if the sin had never occurred and live as if I don't remember it, then we can run into trouble. Meaning to say, may mga pagkakamali pong magagawa sa atin yung tao na kahit patawarin mo, minsan nangangailangan pa rin ng batas ng hustisya. Diba? Anong ibig sabihin? Let's say, ano ba yung mga kasalanan na may batas ng hustisya na hindi mo kayang i-override? O sa pamilya natin, wag naman sana, kung halimbawa may murder o may pinatay, kaya ba natin patawarin yung murderer? Yes or no? Pwedeng yes, pwedeng no. Pero kahit in-apply mo yung yes, mag-a-apply po yung batas ng law of the land sa kanya
na kung kinakailangan niyang panagutan yung murder, pananagutan niya. Amen po ba? Hindi mo basta pwedeng i-apply doon yung forgive and forget. Yung forgiveness, pwede mong i-apply. Pero yung batas, hindi lilimod doon sa forget. May sasagutin sila, may pananagutan sila. No? Yun po yung example na sometimes, hindi mo pwedeng i-apply yung forgive and forget kung yung kasalanan po ay nangangailangan ng tinatawag na consequence of the sin. Kasi talaga naman sa lahat ng ginagawa nating mali, may konsekwensya yan. Amen? Tama? Amen? Sa mga magulang na namalo ng anak, hindi natin gustong paluin yung anak natin, pero ginawa natin. Bakit? Konsekwensya yun ng kasalanan niya. At kung hanggang sa sila'y nabaki, hindi nila makakalimutan yung palo nila, hindi may magandang lesson silang tinanggap. No? Nalatandaan ko po yung anak ko si Paul. Nung maliit yan, ilang taon ba si Paul noon? 4 years old. Sinama ko sa plaza. Nagpatay ako ng pantalong kay Mang Nilo. Andiyan lang siya. Maya-maya, nawawala si Paul sa tabi ko. Nandun na sa plaza. Nakatawid. Pambihira. Alam niyo po, right there and there, sinundan ko si Paul. Doon po mismo sa plaza. Pinagdapa ko po siya ro, sininturo ko. Sabi ko, anak, ko na ulitin yan. Hanggang ngayon ho, pag tinanong niyo si Paul, kung anong palo o hindi niya makakalimutan sa kanyang buhay, sasabihin niya sa inyo, pinalo ko siya sa plaza nung ganong edad siya. Konsekwensya, lesson learned, di ba? Importante, tayo man din ho, may ganyan tayong lesson learned sa ating mga magulang. Ikaw, pastor, meron ka bang ganong lesson learned sa magulang mo? Meron po. Hanggang ngayon, hindi ko na matanda kung ilang taon ako, pero bata pa. Wala pa siguro ako 7 years old. Napalo rin po ako ng tatay ko. Bakit? Dahil naging disrespectful lang po ako doon sa owner ng aming apartment. Dahil tinatanong niya ako kung yung kambing na aking isinusuga doon sa damuhan ay amin. At nung kaharap ko na po siya, yung sinasabi niya sa akin, inulit-ulit ko na bakit sa inyo bang kambing yan? Ginaganon ko po yung may-ari, matanda sa akin, isinumbong ko sa tatay ko. Yung tatay ko, dahil doon, pinano ko. Hindi ko po makakalimutan yun. Dahil naging disrespectful po ako sa matanda. Minsan din po, hindi ko makakalimutan, na nung nalock po yung door namin sa bagong bahay na lipat kami, eh yung mga bintana po ay jalousies. No? Nagmagaling po ako sa tatay ko. Nung sinusungkit niya yung doorknob sa harapan, ako naman pupunta ka agad doon sa likuran. High school na po ako nito. High school na ako. Binuksan ko po yung jalousies, tinanggal ko isa-isa yung salamin po, jalousies. Nung nakatanggal na po ako ng mga 5 piraso, sumuot po ako, binuksan ko yung harapan, akala ko mapupuri ako ng tatay ko. Kuya dito, nasa turong din po. High school na ako. Alam niyo kung bakit? Sabi sa akin ng ama ko, paano kung may nakakita sa'yo ng ginagawa mo yun? Eh di ibig sabihin, alam na niya kung paano papasukin yung bahay natin. Kita nyo, minsan kala mo tama na yung ginawa mo, pero mali pa rin. Meron pa rin ibang iniisip yung ama mo na hindi mo naisip. And these are some of the things na hindi natin malilimutan, pero ginagawa sa atin. In line sa tinatawag na pagtatama at pagtutuwid ng ating mga buhay. Now, bilang anak, magagalit ka ba sa magulang mo ng gano'n? Maaring at that time na pinapalo ka, galit ka. Pero habang lumalaki ka at nagmamansyon ka, naiisip mo na yung mga pagtutuwid na gano'n ay para sa iyong kabutihan. Amen ba? At yun po, marami sa ating buhay. Ganyan. Na tayo po ay naituwid at naging matuwid lang po tayo at naitama tayo, sapagkat tandaan po natin, lahat, even yung pagtutuwid sa atin ng Diyos, ganyan din po sa ating mga kasalanan. Kapag tayo po ay may kasalanan, sometimes things happening, hindi natin gusto, pero yun ay palo ni Yahweh. Mabuti na nga lang, hindi physical lahat ng palo. Amen ba? Hindi po lahat ng palo ay physical. Some of the children are being grounded by the parents. Their privileges were taken. Kinukuha ng magulang yung mga pribileyo. O wala ka munang TV.
this week. Hindi ka muna pwedeng maglaro. Diyan ka, maglinis ka ng bahay. Hindi ka muna pwedeng lumabas with your friends. Sa bagay ngayon, hindi naman talaga pwede. Pero maraming pribileyo na kinukuha natin na hindi necessarily papaluin natin ng physical ang ating mga anak. Di ba, amen? Ganyan din tayo bilang anak ni Yahweh. Minsan di natin alam, natatanggalan na pala tayo ng mga privileges dahil meron tayong unconfessed sin sa Kanya. O kung meron man tayong confessed sin, hindi naman natin itinutuwid. And one of this, ito nga po hindi pagpapatawad sa mga nakaaway natin. Hingi tayo ng hingi ng tawad kay Yahweh, pero tayo hindi nagpapatawad. Pero sabi, para patawarin tayo, magpatawad din tayo. Amen ba? Magpatawad din tayo. Talagang whether we like it or not, hindi tayo pwedeng manalo sa Diyos pagdating sa bagay na ito. Sinabi niya, gawin na po natin. Forgiveness involves not holding a sin against a person any longer, but forgiveness is different from trust. It is wise to take precautions, and sometimes the dynamics of a relationship will have to change. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na minsan, dahil in-apply mo na yung pagpapatawad, hindi naman automatic na mababalik ang lahat. Hindi ho. Siguro nangyayari yan sa magulang at anak, yes. Yung privileges na babalik, di ba? Pero marami hong mga tao na maaaring naging kaibigan natin, na ngayon hindi natin sila kaibigan, pero hindi naman natin kaaway. Amen? You see the difference? Ha? There are people na used to be our friends, and they're no longer our friends, but thank God, hindi naman natin sila kaaway. Amen po? Hindi na nga lang natin sila kaibigan. Kasi yung kaibigan, ano yun eh, matindi yan eh. Diba? Pag sinabi mo kaibigan mo isang tao, dito ko nga kinokorek yung ibang mga kasama ko eh. Sabi ko, hindi lahat ng kasama natin kaibigan natin. Yung iba kakilala lang natin. Kasi ang kaibigan na pagkakatiwalaan. Ang kaibigan, yung pwede mong sandalan, pwede ka rin na sandalan. May kaibigan nga na ang relasyon nila mas matindi pa sa mga kapatid. Do you know that? Diba? Meron kang naging kaibigan na baka ang relasyon nyo mas matindi pa kaysa tunay mong kadugong kapatid mo. Yes! Diba sabi na naman ng Bible yan, there is a friend who sticketh closer than a brother. Pero meron din tayong mga kaibigan dati na naging kaaway natin at dahil sa nangyari, maaaring hindi natin maibalik pa yung pagkakaibigan dati, pero salamat sa Diyos, hindi na nga lang tayo magkaaway. Amen. Amen. Wala na tayong sinasabi sa kanila na anything, at gayon din naman sila sana sa atin, na wala na sila sasabihin ano pa man masama sa atin. Bakit? Kasi nga, nagkasundo na tayo. Now, Proverbs 22 verse 3, sabi po dito, a prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Okay? So ito po yung nangangahulugan na if they need to pay the penalty of the justice of the law, kailangan mangyari, wala na tayong magagawa pa doon. Unless na it is in the power of your hand to waive it. Ano ibig sabihin? Diba mayroong mga kasong napapatawad? Diba? May mga kaso na pag tinawag kayo sa front desk ng judge, ibibigay sa iyo ang decision, hindi siya mag-decide kung patatawarin mo yung tao o hindi. Sa mga simpleng bagay po, pwede natin itong gawin. How many of us dito na seemingly mukhang nadihado na sa aksidente? Aksidente sa kalye, yung natagis ka, nabangga ka, nabundol ka, pero tinignan mo yung tao, talagang walang magagawa. Magkakamot lang ng ulo at magsosorry. Ano yun, ipakukulong mo pa? Ilan na sa atin nagpatawad ng ganyan? Amen? Sabihin mo, pakurot na lang. Kukurutin mo lang na matindi. Di ba? Kasi hindi mo rin pwede sabihin, suntukin na lang kita kasi kaso pa rin yun eh. Maya-maya, siya may kaso, dahil nanunto ka, ikaw na may kaso. Di ba? Pero marami po sa atin ganyan. Sakali na lang.
Yung kalim yan, maraming ginagawa sa atin, hindi maganda yan. Ilan na sa atin ang nakasuhan dyan? Tayo po ay nagawa ng mali ng iba, pero wala kang magagawa, nagpatawad ka na lang. Magaan ba loob mo? Mabigat. Sa umpisa, mabigat kasi parang lugi ka. Amen? Parang lugi ka. O bisa nagkabayaran man, pero lugi ka pa rin. Yung ibinayad sa'yo, hindi ka tumbas. Alam niyo, minsan, yung Innova ko, nabangga din sa kabanatuan. Sama ko pa yata si Tuti. Tama, no? Tama ko si Tuti. Ang driver ho, babae, engineer. Pero sabi nga nung mga kasama ko, sabi rin nung babae nakabundol nung siguro nung Innova, napakalamig daw ng ulo ko. Oo nga naman, nung time na talaga napakalamig ng ulo ko. Alam niyo, pagkapit ko doon sa babae, tinanong ko pa, sabi ko, kasi nakita ko nanginginig siya eh. Nagsishake siya eh. Sabi ko, huwag kami nervusin. Pera lang yan. Madaling ayusin yan. No? Pero syempre, sabi ko nga po sa inyo, hindi mo basta pwedeng i-apply dun yung forgive and forget. No? Kasi meron siyang kinakaharap na responsibility doon. Anong kinakaharap na responsibility? Sa likod ako nabangga, sigurado kasalanan niya. Amen ba? Kasi nakahinto ako eh. Unless sa Baguio ka nabangga. Sa Baguio kasi, mag-iingat ka sa mga taxi dyan. May style ang taxi dyan pag nasa likod mo. Okay? Ang nasa harapan mo sila. Ang gagawin ng taxi, aatrasan ka. Ikaw may kaso. No? Pero usually kasi ang batas natin, kapag sa likod na sasakyan ng binangga, yung nakabangga, yun ang may kasalanan. O, going back to the story. Siyempre, yung una po namin, sabi ko, ma'am, pwede ba natin ipa-check up yung anak ko kasi medyo malaki yung pagkakabangga. Diba? So, pinadoktor namin, pina-x-ray namin. Kaya ba niya magbayad? Kaya. Hindi siya nagbayad. Okay? Responsibility, pananagutan. O, next thing we did, pumunta kami sa police station. Nag-usap kami. Nagkasundo. O, sabi ko, sige po, ganito na lang. Tutulungan ko po kayo. Pag sa Toyota ko po ito pinagawa, ito magiging gastos ko. Tumawag na ako, inalam ko na. Siguro, aabot ng mga 70,000 ang gastos pag sa Toyota. Alam nyo naman sa kasa, mas mahal, di ba? Pero nung nila ko doon sa talyer ko, dahil gusto ko siyang tulungan, kung naging gastos lamang, ay 20,000 lamang. So, nakatipid siya ng 50,000. Tulong ko na sa kanya. Ako na muna nagbayad, ako na muna ang nanagot, pero nangako naman siya na magbabayad, tinupad naman niya. Pinanagutan naman niya binayaran yung 20,000. Amen ba? O yun po yung sinasabi rito na sometimes you cannot just forgive and forget. Kung meron dapat iayos, kung meron dapat ituwid, kung meron dapat bayaran, dapat bayaran. Like si Zacchaeus. Natatandaan nyo? Si Zacchaeus po in Luke 19:8-9. Ito po ang sinabi ni Zacchaeus nung siya ay tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon. Luke 19:8-9, and Zacchaeus stood and said unto Yeshua, Behold, Rabbi, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Yeshua said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. You see, hindi ho dapat na yung restoration and forgiveness, tinitake for granted lamang natin. Si Zacchaeus po nung napatawad sa kanyang kasalanan, ang sinabi niya kaagad sa Panginoon, Panginoon, kalahati po ng aking inaangkin o aking ari-arian, ibibigay ko sa mahihirap. Now, bakit po niya ito magagawa? Number one kasi, marami siyang kinurakot. Tax collector kasi ito, si Zacchaeus. So, yung yaman niya, ill-gotten. Di ba? Kaya yung kagad na sinabi niya, sabi niya, Panginoon, dahil pinatawad mo ako, ipamumundod ko yung kalahati ng meron ako. Oh. Restoration, di ba? Ibinabalik niya. Alam niya, pag binigyan niya may hirap, sa Panginoon siya nagbibigay. Amen ba? Alam niya kung tao ito, na ang pagbibigay niya sa may hirap, pagbibigay sa Panginoon. At ang sabi niya, at kung meron akong nagawa ng masama pa, ha? Sabi niya, if I have taken anything from any man by false accusation,
Kasi alam mo ng tax collector, magagaling magdagdag yan eh. Yun yung ibig sabihin dito. Kung meron siyang mga napagsamantalaan sa gano'n, willing siyang ibalik ng 4 times. So, di ba? Pagbabayad sa kasalanan. Kaya, whether sila ang magbabayad sa atin, o baka tayo rin, meron dapat iayos. Baka naman kaya ayaw natin magpagkasundo sa iba kasi tayo may atraso. Mga minamahal, kung tayo po may atraso at may atraso tayong dapat ituwid, dapat bayaran, dapat ibalik, gawin natin din. Amen ba? Learn from Zacchaeus. Matuto po tayo kay Zacchaeus. Anong tumanggap po siya ng kapatawaran, kung meron daw siyang mali, willing siyang ituwid, willing siyang bayaran, willing niyang itama. Now, Acts 3:19, ang sabi dito, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of Yahweh. Okay? And then in 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitudes of sins. Mga minamahal, nakita natin, yun po ang magiging final outcome ng lahat na sinasabi po dito, nung pinatawad po tayo ng Diyos, wala hong natira sa kasalanan natin. Malinis na malinis. We were cleansed, we were whitened, we were washed by the blood of Christ. Amen? Kaya, malinis. Yan ho ang meaning ng justification. Just as if you and I have never sinned. We were justified in the blood of the Lord. Naging matuwid po tayo sa mata ng Panginoon because of the blood of Christ. At ang status po natin, just as if you and I have never sinned. Ang tawag po doon, sa sanctification na yon ay yung instantly po, nalinis tayo sa lahat ng ating kasalanan. Instantaneous sanctification. Now, meron din po tayong tinatawag na daily sanctification. Kasi after we were forgiven, sigurado, may mga naging pagkakamali pa rin naman tayo sa buhay. Amen. Sa araw-araw, may nagagawa pa rin tayong mali. Kaya patuloy po tayong humihingi ng daily cleansing sa Panginoon. Ng paghingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan. At sinabi po dito, love covers a multitude of sins. Above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. So sana po mga minamahal, huwag tayong umuwi today na hindi natin ipinag-pray yung mga tao sa buhay natin na dapat nating ipag-pray. Sabihin natin, Lord, medyo matagal-tagal ko na rin pong inaalagaan sa buhay ko. Itong galit na ito, sana mapatawad ko na po sila. Amen ba? Sana mapatawad na natin sila. At kung dumating yung time na makita kayo sa labas, magkasalubong kayo, baka yun na yung time para magdaho pang kamay tayo sa kanila. No? Kung hindi nila tanggapin, kasalanan na yun, hindi sa atin. Pero dapat tayo, gawin natin yung best natin na makasunod sa Panginoon, na tayo po ay matutong magpatawad at lumimot sa mga pagkakamali ng tao sa atin. Ang buhay po natin, mga minamahal, mas magiging magaan, ang ating pong panalangin, mas masasagot, at lalo pong dadaloy ang pagpapala ni Yahweh sa ating mga buhay. Amen po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Mawin po tayo sa Panginoon.